kang Clay Castro ka. Saan ka ba naman nakakita ng tagapagsalita ng Pilipinas na napakatanga? Ikumpara nyo nga yan sa tagapagsalita ni PRD. Si Harry Roque, si Atty. Trixie, si Atty. Padelo. Tingnan mo ang level ng utak na ito. Nakakahiya ang Pilipinas. Walang alam ito. Hindi. Itong tao na to namumuliti ka lang. For your information, ikaw Castro, the second ka ng Pilipinas, na si PRD, nang natapos ang kanyang termino, 70 plus ang kanyang trust rating nung bumaba siya dyan. Nakulangan ang mga Pilipino. Wanted to have the right timing to file the impeachment. Siya di lang sa taning tulo kay Wickman. So, ningon ang Supreme Court. And the Supreme Court has the power of judicial review. And the Supreme Court can also stop any grave abuse of discretion. So kung Secretary General magbuot-buot lang, kung kanus-an niyang i-forward ang usa ka complaint, that's grave abuse. Diba? Ikaduha, they're hesitating. Kaya dili siya kusog. Mo nang wala nilang pasa on the first, second, and third. Yeah. So this means that this issue could be purely political. Tama. Mo gani. Mo na ako gusto ba gikan sa ihang pag-explain unsa ang action sa Congress so that the people would know. Di ba nga, karon na niabot na sa punto sa ingon nani. Mayor, halata naman sila. Yes. Happy morning, Monday na ngayon, Magandang morning sa ating lahat mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Shoutout segment muna tayo mga kasama. Shoutout. Tayo babati muli sa ating mga kasama na nagpapa-shoutout. Mula kay Ma'am Nicole Andras, watching from Saudi Arabia. Shoutout po. Mula kay Ma'am Atina Sumar, watching from Canada. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan. At dito kay Sir Venvenido Vega, from California. Ingat po dyan sa California. Ito kay Ma'am Lesilda Erickson. From Sweden. Nanonood siya from Sweden. Shoutout po ng bonggang-bongga. OFW Home Radio. Nanonood siya mula sa India. Ingat po dyan sa India. Oo, alam natin, baka mamaya nagsumbong na dyan. Si Bungit-ngit. Ito mula kay sino to? Ayun. Ay Arman Lanzaderas from Palawan. Shoutout po kayo. Ayun, kay Tito Ding. Shoutout po from California. Kay Fernan. 2770. Salamat. Ayun, salamat kasi na-shoutout natin siya. Mula kay Esther Sekretaryo. Nanonood siya from Saudi Arabia. Shoutout po. Shoutout from Baguio City, Mark D. Ayan, shoutout po. Ingat po dyan. Salamat din na tumabot na tayo 300,000 subscribers. Ayun kay Ludvina Cruz. Yan, shoutout from Macau. Yan. Ito kay Ma'am Judith Bisonia, watching from Cotabato. Kay Ma'am Virgie Hoscler from Germany. Hoschler. Yan, Ma'am Virgie. Okay, Ma'am Sir Enrique Aluminia from Virginia, USA. Tama ba? Oo, tama. So, ito na. Simulan na natin. Marami tayong mapapanood. Marami tayong malalaman mga kasama. Talaga namang ibang klase ang banat nito ni Oyabak. Ni Oyabak. Alam nyo ba yung kabaligtaran ng Oyabak? Ito isang Di mo ba alam na napakaganda na mensahe sa'yo ni Tatay Digong noon? Binati ka pa, nagpapasalamat. Tapos ganito lang ang gagawin mo. Naka naman ang bugyo. Saan ka naman nakakita? Wala kang kakwenta-kwentang tao. Di ba? Hindi ka naman tinitira ni Tatay Digong. Hindi ka naman inaalipusta ni Tatay Digong. Pero anong pinakita mo? Dahil saan ba yan? Galit ba kayo dahil nawala yung malaking
O na hindi naman nagbabayad ng tax, sabi doon sa balita na yon. Diba? Pinasara ni Senator Marcoleta at ni Tatay Digong. Nag-iyakan kayo ngayon, gumaganti kayo. Milyon-milyon tao ang naniniwala sa Duterte. Kayo ho, ha? Ay nako. Ay, pasok natin to. Sino ba ang nasa likod nito? At mamaya, yung nakakaawa ang Pilipino na nabibiktima ng pinagbabawal na laro o yung online na laro. Ayaw pa ata ipaban. Mag-isip-isip daw muna. Wow, baka may share, sabi ni Aling Lolita. Pasok na natin to. Mula sa unkabogable hanggang sa unfollowable. Ganyan ang naging drama sa social media matapos mawala ng mahigit 1 million followers si Vice Ganda, 2 araw lang matapos niyang ipagdiwang ang 20 million milestone. Ngayon, balik 19 million na lang siya, at ayon sa mga galit na netizens, deserve daw ito matapos ang anilay walang respeto at pambabastos niya sa isang dating pangulo. Ang gulo ay nagsimula sa concert niya sa Araneta Coliseum kasama si Regine Velasquez, kung saan may skit siyang nagbitaw ng political joke patungkol sa International Criminal Court o ICC at West Philippine Sea dispute. Pero hindi lang basta joke, direkta raw ang banat sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at may tono ng panghahamak sa mismong matandang lider na minahal ng milyon-milyong Pilipino. Tama. Galit na galit ang mga DDS na nagbuhos ng maanghang na komento at pagbabanta sa social media. Ayon sa kanila, hindi biro ang pambabasto sa isang taong nagsilbi sa bayan at minahal ng nakararami. Totoo yan. Pwede kang magpatawa pero huwag mong yurakan ang dangal ng isang presidente, ayon sa isang viral comment. Wala pang tugon si Vice Ganda sa kontrobersya, pero nag-aapoy ang online discussion. Para sa mga kritiko, lumampas na raw siya sa linya ng comedy at pumasok sa teritoryo ng personal na pang-iinsulto. Totoo. Para naman sa ilan, ito'y simpleng biro at bahagi ng freedom of speech. Hindi yun eh. Ano ba? Ang tanong doon, kasama ka ba sa pamumulitika para ganunin mo ang nagsilbi ng maayos sa Pilipinas? At ano ang dahilan mo para gawin niyo sa kanya? Diba? Binastos ka ba, Tatay Digong? Pinagkapirahan mo pa nga siya sa interview mo eh. Siya ang binastos mo nung ini-interview mo siya. Diba? Pero ganun pa man, napatatandaan nyo ba yung segment na yun? Diba? Ito parang si Tatay Digong parang napunta roon sa segment niya at in-interview. Nagpasalamat pa sa'yo si Tatay Digong. Pinuri-puri ka pa. Wala kang katulad sa ganda. Iba, sa bagay, nag-iisa lang yung ganda. Diba? Pero hindi yun. Ang usapin dito, wag ganon. Pangit. Ikaw, marami kang manonood, marami kang followers, marami kang subscribers, pero magagalit sila. Diba? Hindi maganda yun. Hahamakin mo si Tatay Digong. Kung gagawin mo joke lang yun para pagkakitaan, alam mo naman ang nangyayari sa bansa. Alam mo naman na si Tatay Digong ay nakakulong. Tapos ganun. Wow naman. Isip-isip din pag may time. Hindi lahat ng joke nakakatawa. Sa bagay, hindi natin maalis mga kasama. Ganun din kasi yung trabaho pag sa comedy. Yung personality mo. Kaso nga lang dapat iaakma eh. Gusto nyo makita kung ano yung ginawa ni Tatay Digong sa kanya. Noon, sobrang pasasalamat ni Tatay Digong pero ibang klase itong, hindi ko alam kung mama ba o ate o... maraming mga vloggers ngayon ang nakatutok sa kanya. Trending na naman siya. Yun. Napag-usapan. Sa bagay, ganun talaga. Gusto mo, sige, pakita natin to. You are celebrating your birthday today. Ang Vice na walang kasing ganda, who has made so many millions of our Filipino brothers and sisters happy on a regular basis. But just watching your program, you gave a face of a Filipino who is very happy. At I wish that you will succeed for so many years, and that I pray to God
that you live for 1,000 years. Vice, maraming salamat sa tulong mo sa tao pati sa akin. And ang sinasabi ko, sana tatagal ka. Mabuhay. Vice ganda, walang kasing ganda sa bayan natin. Wala ka, di ba? Ladies and gents, we holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via Chester. Get unlimited water washing from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DTS only. Big allowance and DTMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga puntang inay niyo. Ay nako, ibang klase, no? Nagpasalamat na siya si Tatay Digong. Oo, ganun pa. Ano ngayon ang implikasyon nito sa pagkatao mo? Marami ho. Siya ho ang pinag-uusapan ngayon. Dapat hindi na lang si Tatay Digong eh. Kayo nga, tuwan-tuwa nga kayo nung nangyari yung, di ba? Nung panahon na inaalis yung mga masasamang loob diyan sa mga kalsada, yung mga namimingwit ng kwintas, hikaw, yung mga gumagamit na pinagbabawal na candy. Tuwan-tuwa kayo nung panahon ni Tatay Digong. Tapos gagawan nyo lang ng istoryahe. Di ba? Nakakalungkot lang dahil pati si Tatay Digong na nandun. Hindi nga natin alam kung kailan may lalabas eh. Dahil wala pang hearing patungkol dito sa nagpadala eh. Wala pa ho tayo naririnig. Andyan na si Ate Aimee. Ate Aimee, pakibuksan naman yung usapin dyan. Please naman Gusto namin marinig yung 5. Yung 5 lang. Gusto namin marinig kung ano yung mga pag-uusap. Why Senator Bam and Kiko join majority while Risa join minority? Bakit nga ba? Ano naman kaya ang pinaplano? Tingnan natin ha. Baka mamaya merong plano rito. Ibubunyag yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Why did Senator Bam and Senator Kiko join the majority? Right. And then Senator Risa joined the minority. I think, Kuya Boy, what we have to avoid is that lahat pinag-aawayan natin eh. Kailangan may core values. Kailangan may sinasanto din tayo. Hindi pwedeng sabihin, ako siga dito, ako ngayon ang nasusunod, ako popular, wala na tayong sasanto. Maraming salamat muli, Alan. Pero gusto ko lamang susugan yung ating pag-uusap off-cam. Right now, you know what occurred in my mind is itong pag-uusap ng maraming partido, ng maraming tao sa usaping impeachment. Sabi ko nga, off-tangent lang ito ng konti. Sino ba ngayon sa ating political spectrum ang opposition? First, Kuya Boy, let me just say na I'm really thankful sa Panginoon na active ang mga kababayan natin. Diba? We're criticizing each other, maraming hindi pagkaunawaan, grabe minsan ang batuhan, lalo sa social media. Pero ang maganda, wala tayong ginigising. Karamihan ko, hindi lahat ay gising. Kasi naalala natin yung mga panahon na manggigising ka pa di ba? Kuya Boy, we're one of the very, very few countries in the world, I think 2, 3, 4 lang tayo, na presidential form of government, pero hindi two-party. Iisang administrasyon, yun ang klaro. So, we have the Marcos administration. So, theoretically, anyone who is against the Marcos administration is the opposition. So, meaning, if the liberals are have a historic, the Aquino Marcos, so opposition yung Aquino liberals. Okay. Since nag-away na ang Marcos at Duterte, because that was, yung team unity was a coalition, di ba? Nagsama lang. So, hindi na nagsasama ngayon. So, opposition din yung Duterte group. Progressive groups in our country have often been supportive of some issues of the administration, but mostly opposition din yan. But what's unique, Kuya Boy, now is that we are opposition against the opposition also. Yung 2022, let's say the Lenny Pangilinan,
'di ba? Position yun. They're not pro Duterte. So they're actually in opposition of Duterte, 'di ba? So kay Duterte naman, anyone who wants to impeach them, natural hindi nila kasama. So they're also in opposition to each other. So inalin tulad ko sa 1980s na naalala niyo nung panahon nila, he just passed away, 'di ba? Si Hulk Hogan, si Andre the Giant, yung Royal Rumble. So sanay tayo sa boxing, Manny Pacquiao, Mayweather. Manny Pacquiao, Barrios. Pero sa Royal Rumble, pasok mo sa lahat, matira matibay. Medyo ganun nangyayari. The only difference ng konti is, of course, the president is not a re-electionist. Walang re-election si President Bongbong, eh, 'di ba? So si PBBM can be a little bit above the fray and focus on governance. But of course, because it's his administration, whether alay sa House, whether nakikialay din yung iba niya, yung opposition sa kanya, pero kampi sila sa issue against Duterte. VP Sara. Tama. So remember, Kuya Boy, ang underlining polarization dito is 2028. Okay. Pero valid yung question, di ba? Yes. Na parang ang hirap sundan kung sino ang... Because, you know, an administration has to have an opposition. To your point, that's why, di ba, nagka-issue ng konti, why did Senator Bam and Senator Kiko join the majority? Right. And then Senator Risa joined the minority. But if you look at the votes, Senator Kiko and Senator Bam joined the minority, but Senator Migs and Senator Loren joined the majority sa voting. Kasi nga, yung opposition administration, hindi sa partido lang yan, hindi lang sa administration. Ang hindi na pag-uusapan, si Senate Minority Leader, former Senate President Soto, and si Senate President Escudero ay magkapartido sa NPC. So actually, yung majority at minority leaders sa Senate are actually party mates, which happened in the past sa LDP nung bago pa lang ang konstitusyon natin. That's why nga, Kuya Boy, ang tawag sa constitution, a living constitution. Importante na napapag-usapan dahil noon, mas madali susugan yung halimbawa sinasabi ng opposition, ano ang stand at ano ang ipinaglalaban halimbawa sa administrasyon. Ang problema ngayon dito sa Royal Rumble ay nakakalito sa halimbawa ako, isang layman, dahil dito magkakampi, dito hindi magkakampi, magkalaban dito. Senator Trillanes now is up against Leni Robredo, and Laila de Lima is defending Robredo. You know what I'm saying? Parang, is this healthy to your mind? Yes and no. Alam mo, may nag-text sa akin si, I think I can name him naman, si Bishop Manny Carlos. Before the debate, he texted me about Genesis 1 to 3. And he was saying na, remember Alan, nung formless yung mundo, before God made the world, formless means chaos. So ang kalaban is chaos. Ang kalaban is confusion. Order is godly. So kaya may opposition administration, Kuya Boy. The administration and the opposition should paint a picture of the kind of society they want, di ba? So like you, Kuya Boy, when you campaign, whether it's for a show, whether it's for an election, when you interview people, di ba? You try to get anong vision nila. Kasi dapat hindi tayo personality-oriented na parang, kasi gusto ko si Kuya Boy at saka barkada ko siya na lang presidente. Di ba? It's more of, kasi kunento sa akin ni Kuya Boy na ang gusto niyang society, nakapag-aral lahat kahit na walang pera, na walang tamad kasi nakakapag... Pero kunento din ni Kuya Boy, paano magagawa to? Kasi it's one thing to have a vision. The other is how to get there, di ba? But theoretically kasi, Kuya Boy, palinawan dapat yan. Pero di ba may kasabihan nga na pagka hindi ko mapatunayan na puti ako at itim ka, ang gagawin ko, mas gagawin na lang kitang itim kaso sa akin. Di ba? So, batuhan na lang ng puti, confuse everyone. I think I heard... So, yun na.
dito na meron ng ano, bakit nga ba? Ayun, napaliwanag naman dito eh. Hindi ko lang ito maintindihan. Itong, nanindigan hindi solusyon ang pagban sa, yung laro sa online. Bakit? Bakit hindi mo, iban? Kasi maraming naapektuhan eh. Hindi naman uso yan eh, di ba? Pupunta yung iba, pupunta doon sa mismong laruan. Kawawa ho yung mga mabibiktima nito. Tuloy natin para mas maganda. Bakit? Ano yung pag-iisipan pa raw eh. Hindi naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na solusyon ang pag-ban sa online gambling. Sa interview habang nasa state visit sa India, iginiit ni PBBM na ang dapat solusyonan ay ang adiksyon at pagkatuto ng kabataan sa pagsusugal online. Dagdag pa niya, kadalasan kapag may problema, ban agad ang ipinatutupad. Pero sa isyong ito, pag-aralan daw muna ang pagban at hahanapan muna ng ibang paraan. Isipin nyo, yun ang mentalidad. Ganyan ang mentalidad. Ako kung halimbawa ako na mamuno, pag alam ko marami mabibiktima, ban talaga. Ito hindi pag-aaralan pa eh. Mali na nga eh. Wala namang ganyan dati. Sabihin natin, dati, pumupunta yung mga tao dun sa mismong laruan. Pwede naman nilang gawin yun kasi yun legal. Pero masama pa rin yun. Masama yun dito sa taas. Huwag kayong gagawa nun. Huwag niyong masisira ang life nyo. Bakit? Pag kayo ay laging naglalaro at kayo ay marami kayong uubusin pera, pati mga property nyo madidis. Lahat yan, oo. Meron akong kakilalang ganyan, ubus, Pati pamato, ubus. Ngayon, wala na. Wala na talaga. Parang basura na. Kahit damit, hindi mayaman yun, milyonaryo. Nasira. Dati ang yabang-yabang, nananalo. Nung ayan na. Ubus, pati pantubos. Dapat iban. Oo. But in my opinion, ban will not take care of the problem. We have to be a little bit more measured in our response. Huwag tayo sa pabigla-bigla yung tinatawag. If it comes down to a ban, then we will ban. But if there are better solutions than a ban, we will take those on. Mga kapatid, Andre Fel... Ibang klase, no? Ibang klase talaga. Oo. Dapat nag-iisip na maganda para sa kaibubuti. Di ba? Sa nakararami. Kaso hindi pag-aaralan pa nila. Yun talaga ang kanyang mensahe. Wow, talaga naman. Dito ako, basta Davaoenyo, shout out sa mga taga Davao. Sa mga taga Davao na walang sawang nanunood sa ating YouTube channel. At siyempre, hindi lang taga Davao. All over the Philippines, all over the country, all over the world. Ito, ano yung usapin dito? Maganda to eh. Ito muna, ipasok muna tayong galit na galit kay Auntie Clara. Bakit? Pasok natin. Trust rating ng bumabasa dyan. Nakulangan ang mga Pilipino. Nakakatawa dahil ang tagapagsalita... Ulitin natin. Nagalit siya sa... Ano sabi niyo? Diktador daw sino? Yun ang sabi. Pero hindi yan totoo. Sabi nila, diktador si Tatay Digong. Sino nagsabi niyan? Ito, papaliwanag ni ate. Ate, ano na? Nangyari? Ayaw mo na? Castro. Apelido palang red flag na. Alam mo ba sinasabi niyan sa presidente natin kung hindi ba naman ito baliw? Mas martial daw si PRD. Dahil daw nagsalita si PRD na huwag magbayad ng tax ang mga Pilipino kung hindi ba naman ito siraulo rin. Ang sabi ni PRD, kung ganyan rin lang ang ginagawa nila, sasabihan ko ang mga Pilipino na huwag na lang magbayad ng tax. Yan yon, siraulo kang Castro ka. Saan ka ba naman nakakita ng tagapagsalita ng Pilipinas na napakatanga? Ikumpara nyo nga yan sa tagapagsalita ni PRD. Si Harry Roque, si Atty. Trixie, si Atty. Padelo. Tingnan mo ang level ng utak na ito. Nakakahiya ang Pilipinas. Walang alam ito. Itong tao na to, namumuliti ka lang. For your information, ikaw Castro, the second ka ng Pilipinas. Na si PRD, nang natapos ang kanyang termino, 70 plus ang kanyang trust rating nung bumabasa dyan. Nakulangan ang mga Pilipino. Nakakatawa dahil ang tagapagsalita ng Pilipinas ay yan. Tapos ang Pilipinas, God bless the Philippines.
halos totoo lahat ng sinasabi ni ate. Kaya naman kasi, oo, ikaw, Anta Clara, huwag masyado. Ha? Oo, isip-isip din. Maraming pupuna sa'yo dahil hindi naman ganun ang tingin nila kay Tatay Digong eh. Diba? Marami ang naniniwala sa mga Duterte kaysa sa mga amo nyo. O, basta dabawin nyo. O, ano meron? Pasok. Will say nga may action na talaga. Kailan ba yun talaga? And previous jurisprudence said when you refer that complaint to the department, to the Committee on Justice, did the Congress do that? No, they did not. But the Supreme Court said there is grave abuse of discretion by the Secretary General by holding on to the previous impeachment complaint by not referring it to the Committee on Justice. So illegal na yung ginawa ng Secretary General. So on the fourth complaint, they still consider the first three as valid because they did not dismiss it. Congress said nga, we dismissed it because we even archived it. No, there was no action to dismiss. So that is why the fourth complaint was considered the fourth, not the first. Because Congress will always say the fourth was the first. But Supreme Court said otherwise. Problema din ito is that the Supreme Court gave due process to the House of Representatives by asking them questions. There were 9 valid questions. Sino nag-file? These were not answered by the House of Representatives because they said, amin na to. Wala na kayo, you're not part of it. So what did the Supreme Court do? They had to go to publications, newsletters of ABS-CBN, mga news clippings, and then publication, because these are considered as valid sources, mga news sources. So that's where they got it, because the House of Representatives did not answer them perfectly. So when the results came out, the Supreme Court decided in favor of the petitioner that the fourth complaint, impeachment complaint, was unconstitutional because it violated the one-year bar rule. So, kanus ade magsugod ang one-year bar rule the moment the first impeachment complaint was filed. So, December, imong gikuag 4th, February pa, wala pa. So, the next, one of them say that the last impeachment complaint was February 5. The next valid impeachment complaint that may be filed will be February 6 of 2026. Okay. From that point, Attorney, dugtungan ko lang. So, pwedeng in case talaga ma-dismiss ito totally, itong impeachment case na dito ngayon, by February 2026, February 5, 2026, a new impeachment case may be filed. Yes, correct. May be Kasi filed. nga, 1 year lang. Yeah, and a lot of critics were saying there might be sham complaints. Delikado yan because the problem if the Supreme Court will do this and has decided this kind of thing, nga 1 year bar rule, ang mga first, second, third, they will already start the counting of the 1 year bar rule. Mingon ang kwan nga, anybody can file a petition for impeachment, and that can already stop any further impeachments. Like for example, si VP Sara or President Bongbong Marcos will hire anybody in Congress just to file an impeachment complaint. And that will already start the counting. The Supreme Court said in its decision, any sham complaint, makita mong sham, in other words, this is just an harassment complaint, can be dismissed outrightly and would not set the bar of the ban. So that's very clear. That's not a problem. Yes, Mayor. No, I want to ask Attorney Regal, why didn't they take action on the first 3 impeachment motions that they made in Congress? So, what could be the reason? That I do not know. The reason could because the House of Congress or House of Representatives never said why they didn't take action on that. I think the most possible and probable reason is that it might not be very strong, the first 3 complaints. If you put it in the Senate for its hearing already,
it might be very weak and might be dismissed outrightly. I have another question. Anong mahimo man siyang grave abuse of discretion by the Secretary General if kung wala nagipasa sa Committee on Justice? Namagod na supposedly after 10 days, good. Within 10 days, you have to pass it to the rightful committee. What magud na gibuhat sa secretary? How would it benefit them kung wala nila gipasa to? Supposedly, at first, Mayor, at first, good, ani sila, ay dilanta na hilabtan kay, I'm sure there was negotiation or there were backdoor reasons why, no? Di pag sila ganahan sigurong i-impeach si Sara at that time, it might be sensitive. It might not be the right time. They wanted to have the right timing to file the impeachment. Siya, di lang sa taning tulo kay Wickman. So, ningon ang Supreme Court. And the Supreme Court has the power of judicial review. And the Supreme Court can also stop any grave abuse of discretion. So, kung Secretary General magbuot-buot lang, kung kanus-an niyang i-forward ang usa ka complaint, that's grave abuse. So, duha ato ang points na kuha kay grave abuse pala yun, no? Diba? Una, the case dili kusog, it's not strong, di ba? Tama. Ikaduha, they're hesitating. Kaya dili siya kusog. Mo nang wala nilang pasa on the first, second, and third. So, this means that this issue could be purely political. Tama. Mo gani. Mo na ako gusto ba gikan sa ihang pag-explain unsa ang action sa Congress so that the people would know. Di ba nga karon na niabot na sa punto sa ingon ani na Mayor, halata naman sila. O sa nakikita ng ating mga kababayan, halatang halata daw. Lahat 'yan pamumulitika. Sinimula na ng 2022. Paunti-unti. Nung kalagitnaan ng 2023, yan na umatake na sila. Gusto na nilang pabagsakin si BP Sara. Halatang halata sila. Ayaw nilang tantanan. Kahit nagsalita na ang COA, nagsalita na ang Supreme Court, ayaw pa rin nilang magsitigil. Meron pa silang motion na inaantay. Sigurado for sure. Wala rin yung motion na yan, wala rin. Ang kakatigan pa rin yan. Ang kakampihan pa rin yan si BP Sara. Dahil halatado na sila. Kaya mga kasama, kung kayo ay umabot sa bidyong ito, saan man kayo, panig ng bansa, lungsod, shoutout sa inyo ng bonggang-bongga. Ang hiling ko lang po, pakilike and share ng video natin, ha? Hanggang sa muli, bye-bye, bye-bye.